Official Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:03. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Mayong aga mga kabiyanan, welcome sa isa na naman ka edisyon sa programa Radyo Journal. Lunes nga adlaw, March 30, 2026. Sa ato sa pagpangalagad mga kabiyanan, isa na naman sa mga inspiring story ng aton sa iyang mapamatian sa aton sa iyang beneficiary sang programa sang gobyerno, particular ang Department of Social Welfare and Development. Pero bago na mga kabiyanan, magbantay kita. We are monitoring sa mga aktibidad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. subong iyang adlaw, no? Ara na siya kaina, pakig-angot na siya sa Manila, no? May ara siya inspeksyon nga hiwaton mga kaabyanan. So balantayan ang ining mga aktibidad sang aton sining presidente. Wala ini siya nagapahimunong, no? Bisan pa ang krisis sa Middle East, dako ang epekto sini, no, sa global market, particular man sa presyo sang gatong. So isa na sa mga balantayan naton mga kabiyanan, subong iyang aga ang mga aktibidad sa aton sining presidente and ang aton man sining pagtutok man sa mga tikang nga ginahimo sang Department of Transportation subong iya ang pag-monitor man naton sa mga nagabiyahe, no, or nagapauli sa ila sa iyang mga probinsya, kaprobinsyahanan, and syempre pa sa mga biyahe sa eroplano, biyahe sa barko, no? Biyahe sa dalanon. May mga reminder ang Department of Public Works and Highways sa sining mga duyag magbiyahe, no? From time to time nagapamati kita sa mga plugs diri sa Radyo Pilipinas through our flagship station sa DZRB sa Metro Manila, ang mga reminder sa paghalong, no, sa mga nagabiyahe mga kaabyanan. Hindi lang ina nga aton siniman nga pagbantay sa since nga Holy Week kita, no, ang aton sa iya nga pagpangalagad sa kahanginan until March o kon April 1 mga kaabyanan kay Huwebes Santo, Biyernes Santo kag Sabado de Gloria off air ang Radyo Pilipinas, pero padayon ang aton singa pagpangalagad diya sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. So bantayin man ang mga pila ka mga balita posted on our Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Kag isa pa sa reminder mga kaabyanan, no, ang Pag-asa Iloilo, isa ina sa mga tutukan man naton, particular subong iyang mainit, no? 2 days ago or last week may pagsaka sang heat index sa 41 degrees Celsius sa bahin sang Dumangas,
Also, ang aton diri sa syudad sang Iloilo, mga ara sa 40, 39 degrees Celsius. So maghalong-halong for those kung may mga ginabatsyag or hindi man nami wala ang ila sini iya nga ikaayong lawas. Actually, ginahulat nato ng aton sa ni Edenapit for this morning si Ronan May Ilusendo, ang 4-piece beneficiary sang Pantawid Pamilya Pilipino Program sang Department of Social Welfare and Development. Isa pagid gali ka assurance man sang gobyerno naton ang pagpahayag man sang Malacañang through the Office of the President nga kung sa diin ang crude oil sang Pilipinas magalawig pa tubtob sa June 30. So from this time until June 30, may mga ginahiwat nga mga negosyasyon, transaksyon ang aton sing gobyerno para nga hindi matamaan kung dapat nga mahagan-hagan ang epekto man sa sining pagsaka sang presyo sang gatong mga kabiyanan. Tugay ini sang inaway o kung kinagamo sa bahin sang Middle East, no, kay ti ang Iran mga kabyanan amo ini ang isa man sa mga ginatumod sang aton sang presidente sang Amerika, no, nga kung sa diin amo ining cause sining pagsaka sang presyo sang gatong. So hopefully ang ginapangamuyo naton nga matapos na ining giyera, no, sa tungaya sang Amerika and Iran. May mga ara na nga mga na batian naton kag mga information kag mga balita nga kung sa diin may nagaara nga naga side sa bahin sang Iran mga kabyanan. So hopefully ang aton sa diya pangamuyo nga matapos na ini sa gilayon, no, may mga panawago na nga ginahimo and hopefully matapos na. Wala pa gyapon ang aton siniya nga ginahulat nga signal, maghadag ako mga kabyanan sa pila ka mga panumdum sa akong pagbalik, no. Hopefully ang aton signal with Ronan May Ilusendo sang Barotac Viejo, Iloilo, mangin man namin, no, ang aton signal kagara na siya sa aton nga linya. Stand by. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing yours in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I've fallen for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago, ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, it's 10:13 mga kabyanan. Yara na sa aton nga linya, ang aton sin idinapit, si Ronin May Elosendo sang Barotac Viejo, no? Ang isa sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Yara siya sa aton nga linya. Ronin May, maayong aga. Ngayong aga, Ma'am Beng Fabiona. Oo, good morning, Gid. Hindi ko siya makita man. Ang aton sa iya nga pag-abi-abi no, sa aton sa dinapit. Yes, may trabaho ikaw or kumusta si Ronin May? As of now, ma'am, wala ma'am. Nag-prepare ma'am sa mga documents na kinahanglan para sa recruitment ma'am nga aton plano gina-applyan ma'am no sa Philippine National Police. Yes. So bali nag-graduate si Ronin May sang san o gani Ronin May? June 2025 ma'am. June 2025. Ano ganing ko mo criminology no? Nakapasar no? Yes ma'am, and nakapasar ako sa licensure exam last February this year 2026. So congratulations. Ano ako Thank you, kagwapa kay Ronin May nga criminology ang ginkuha. May storya sina Thank behind you gid ma'am. behind sang imo nga kurso. Anong story sina Ronin May? So, para sa akon, ma'am, ginkuha ko ang course na criminology tungod sa community nga akong gindakuan, no, ang mga tao dito is wala gid sang knowledge about laws nga nagakatabo sa ating society. So, pambal ko, need gid na kon mag-eskwela, need gid na kon ma-educate sang laws para ma-share man akon ini sa akon community nga ginakabilangan, ma'am. Okay. IP, no? IP, no? Ang community ni mo, Ronin May? Yes, ma'am. I'm from Kabarangkalan Ati Community, Barotac Viejo. Yes. So, mga sa inyong nga community, mga pila more or less ang population sang IP? So, more than, malapa ko subong, ma'am, 300 ang amon nga individuals and may ara kami 67 nga households sa amon nga Ati Community. So, role model kasi siguro nila nakagraduate si Ronin May no sa criminology. Diri sa Iloilo City din ka nagkuha sang imong nga criminology. Nag-espila ko criminology, ma'am, sa Northern Iloilo State University, Ahoy Campus, ma'am. Okay. Yes. So, beneficiary ka mo sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. So, mga pila ka mo ka pilang imo nga mga utod Ronin May? So, may era ako, ma'am, nga apat kami ka mag-utod, ma'am. So, ang beneficiaries ng purpose is halin gid sa amon subang, which is a member na subong sang AFP. Ang ikaduha is housewife sa subong. Then ako, ma'am, kami gid nga tatlo ang naka-benefit sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. And So, ano nga year nga nakasulod ka mo sa programa? So, I think, ma'am, last 2010 pa siguro. 2010. Si mama mo kasi si papa mo, anong mga ila trabaho, Ronin May? So, ang akon amay, mangunguma siya and ng volunteer na barangay tanod man siya sa amon barangay. Tapos ang akong iloy, ako man ang gapananong-tanom sang utan sa uma, nag-volunteer man nga barangay health worker sa amon man nga barangay so that maka-access man sang help sa government ang amon nga sitio sa Kabarangkalan Ati Community. So meaning tatlo ka mo nakasulod sa program you've mentioned. Ano edad mo or ano grade mo that time sang amo nga tuig sa nakasulod ka mo sa programa? So mga grade 4 to 5 siguro, ma'am, sang mag-start. Pero prior sang 2013 o kung 2010 man nga program nga nakasulod ka mo,
may mga recollection ikaw, grade 3 or grade 2, may mga recollection ikaw kung ano ang pangabuhi ninyo that time, o 2009 Abby for example, 2008 down, may mga ara ikaw nga pwede ma-share sa amon? May ara gid ma'am sang time nga na sang wala pa kami nakasulod sa 4 piece ni mamo nag-struggle ako nga parents sang ipabalon sa amon since tatlo gid kami ang nagadungan eskwela. So hindi man every time sa tatay ko, hindi man every day or every week may harvest ang, like for example mais namon kay every 4 months once man lang ikaw mag-harvest. So ang utan lang gid ni nanay ko nga ginabaligya sa market amo lang ng amon nga ginasaligan. So perti gid kabudlay ma'am no para sa akong ginikanan kag sa amon man magpaigo-igo sa amon nga mga inugbalon every day kay tatlo kami ang nagdungan. So sang nag-abot ang 4 piece sa amon, so nangin mas mahapos para sa amon ang makaeskwela since may ara na sang nagdugang nga bulig para sa amon no nga pagtuon. Pero sa wala pang programa sa ambal mo na budlay do kapigado, may anong mga in terms of sa pagtuon ang imo nga siguro na budlayan or mga mga daw hindi nami bala nga mga experience. So nabudlayan gid ma'am, so nakukulang kami sa amon mga school supply sometimes nga wala kami sang gamiton, even sa simple nga mga papel, hindi kami ka bakal dungan nga tatlo. So kung may ara man, mabakal akon iloy, isa lang natunga naman na tatlo na paigo-igo. So sang early pagid nga na grade 1 lain man ang papel, Oo, grade 2 lain man. papel. So ang may isa gid sa amon nga nagapatumbay or duwa gid sa amon nga patumbay para ang isa lang mabaklan. So amo gid na ang amon nga hardship siguro sang wala pa ang 4 piece. Sang time nga na hindi ka mabaklan, nagapangayo ka sa classmate mo? Yes ma'am, pangayo sa classmate yung nagadala kami bayabas, baylo papel para Okay. lang may ara kami magamit for everyday. Kay wala kami ng kumbakal that time. Pero kumusta imo nga sa grade 2 ka or grade 3 or grade 1? Ara ka sa honor roll or Ron and May? So sa grade 1 ma'am, ara ako sa top 4 ako sa klase. Pag grade 2, grade 3 and nag-second honor ako. Sa grade 4 ning third na ako to grade 5, then grade 6, wala na ako to nadala since dito nag-continue naman ako sa study ko diri naman sa Santo Domingo Elementary School. Kay kung dito sa Tomas particular tapos kids pa kami, so din Santo Domingo kay nakitulog nakistar kami sa akon tiyo nga pastor sa Natividad. So gahalakat kami from Natividad to Santo Domingo. Then to high school, hasta nag-graduate to grade 12, nadalaman ako sa with honors sa amon nga eskwelahan sa Santiago National High School. So sino nag-influence sa imo nga magpursige gid sa pagtuon? So ang akong ginikanan gid, so ang akong tatay kag ako nanay, since ang akong tatay is ati gid siya, ang way of living sa mga ati. So syempre ning wala si tatay ko naka-eskwela, siling niya sa una is nagapang-ag-ag ang akon nga lola no nga ati sa talamnan sang iban, which is init-init na ara si papa. Tapos natingala siya nga may nagalalakat ng mga estudyante, nag-ayo sa kay mama niya nga gusto niya man mag-eskwela, pero ang balsa nanay hindi gid nila kaya. So that's why ang ba ni papa subong sa akon time nga masarangan ko tanan himuon ko masarangan ko paninguhaan ko nga ma-support man kamo kag mapaeskwela kamo para ang hardship kag kapigadohon nga naagyan ko hindi niyo na mapanubli ng hambal sa akon amay. So amo man na ang reason no nga naninguha man ako nga mag-eskwela kay para mahawas ko man ang mabuligan ko man ang ginikanan ko sa future nga mahatagan sang maayo nga kabuhi. Na-mention mo nga sang elementary ka, nagsaylo ka sa school or sang high school, pero sang time nga ara ka sa grade 2, grade 1, anong distansya sang inyong school sa inyong nga balay? So kalilayo ma'am sang sa Sara ako nag-school kay naghalin-halin kami. So sa Sara naka-study man ako dito from Aposaga to Juaneza. Layo man siya ma'am. Then sa nag-highly naman ko dito sa Santo Domingo Elementary School from Natividad to Santo Domingo is layo naman sa mga feeling ko mga more or less 2 kilometers siya. So sang nag-high school ako sa Santiago,
amo man gyapon nag 4 kilometers na. Nagpuli na gid ako diri sa Angkalan sa bukid since ari di amon nga parents ning nagpuli ako kami ko high school na ko kaya ko na maglakat sang bisan layo. So naghalin ako dito sa tito ko sa Natividad kag nagpuli diri sa Santo Tomas Barotac Viejo. Nag 4 kilometers nang akong ginalakat since grade 7 ako hasta grade 12. Pero nga nag-transfer ka mo, Ronan May. So kay sang grade 6 ako, elementary kami, ning dito ako ni mama gid pa eskwela diri sa Natividad ako nagstay sa akong nga tiyo nga pastor kay hambalya bata pa ako, elementary pa lang. Hambal niya akong bulakton ko halin sa Kabarangkalan pa Santiago, hindi ko pa kaya. Kay 4 kilometers. Hambal ni mama ko dito ka sa Natividad, mga more or less 2 kilometers lang. Tapos highway ang akong lakton, mahawan ang alagyan. So amo na nga dito ako gintas-star sa akong tiyo. Sila ni Papa diri sa Kabarangkalan ati community. So bali tiyo mo gali ang sa Ilohan. Tiyo ko nga pastor sa Natividad. Oh, okay. So pareho kung diin ikaw ga eskwela the same nga pamaagi man o kung pareho nga school ang sa imo nga mga manghod? Oo, sa akong mga magulang. Kag imo magulang. So ika second ikaw no? Ika third, ma'am. Third. So ang duha mo ka mga magulang bali nakagraduate man sila Ronan May? Oo, si kuya sa nag-graduate siya high school, nagkuha siya sa vocational course nga 2 years siguro, tapos may ara siya mga in situ. So nag-try siya nga nag-apply sa Armed Forces of the Philippines sa Ginkaluyan, nga nabaton man siya dito. Dito siya nag-work as a subong sa as a member of Armed Forces of the Philippines. Kag ang akon nga sister, yung isa is may eskwela naman sa Sani College, kaso kay nag-decide man siya nga magpangabuhi. So subong housewife siya, sang isa man ka pastor sa amon community, and then ako na ang nga nagpadayon gid eskwela hasta sa kolehiyo, ma'am. Oh, kag duha mo subong ka mga manghod is Ang last ko na lang ang mga isa is grade 2, subong nga estudyante sa Santo Tomas Elementary School, ma'am. so isa na lang no, bali apat ka mo no. So isa na lang gid. Isa na lang gid ang So bali diin na gid ka mo subong sa Barotac Viejo gyapon. Oo, sa Barotac Viejo, sa Kabarangkalan Ati Community, Santo Tomas Barotac Viejo kami subong. So bilang IP may mga discrimination nga na-experiencean ikaw Ronan May? Yes, ma'am. Halin sang gamay kami, so ginabuli kami permis sa eskwelahan. So malko ginabuli gani kita nga we are half-blooded na lang kita kung hambalon. Hindi na kami gawa itom, hindi na kami gawa kulot, ginasunlog kami. Kag mo gwapa ka mo, kagwapa sa imo kag tapos nami ang skin. Oh, thank you, ma'am. So ginabuli ikaw kag amanghod mo. Oo, mga magulang ko sadto. Sadto ang akon nga kuya kung bulihon kami ni manang, like for example, amo gid ni kantay dumduman ko gid sila ni tari pati buto ka ati or something like that. Kay ginhambalan kami lang kasi nanay mo naglabay. Tapos kung maglao man kami sa bintana sang school, amo na ila ginahambal. So ang gis ang akon magulang do manumbag na siyang pangapin sa amon nga mga manghod niya. So amo na ang feeling ko na discriminate yan ni kita. How much more ang mga full-blooded nga IP nga itom kayo nga pulot kayo, di ba? So ang munambal ko dapat kinahanglan naton mag-improve no kag mapakita society nga kita nga mga ati hindi dapat bulihon kay may kakayahan man kita nga mag-learn, may kakayahan man kita nga ma-educate kag hindi dapat nila kita pag-i-consider always nga low class sa part sa society. So ang munambal ko maningo para mapakita naton sila nga kaya taman. Ang pagbuli sa imo that does influence sa imo subong nga kurso as nagkuha ka sa criminology o kung sino nag-influence sa imo or inspired ka bala sa magulang mo nga ara sa AFP, Ronan May? So for me, ma'am, damo gid ang nangin inspiration ko no nga
magkuha sang course na criminology. So, first is ang pagbuli sa akon. So mal ko kung magpulis ko, may program aton subong mga PNP nga kon may ara kita nga laws like violence against women or anti-bullying. Ang aton mga PNP nagaka-practice sa different school, pag-educate sa kabataan para nga likawan ang pagbuli sang mga IP, likawan ang mga pagbuli sang may mga disability. So amal ko kung mag-PNP ako, mahimo umana. Mahimo ako nga maka-share sang mga laws naton sa iban nga kabataan para ma-stop ang bullying na kay kalain sa buot sang isa ka bata ang epekto sinang bullying. So ang isa pa nagtulod sa akon is naga-experience subong ang kabarangkadan ating community sa lain-lain nga problema labi na gid sa land disputes sa amon nga community. So may mga pamahog, may mga grave threats, may mga among nagakatabo. Pambal ko, once na nag-criminology ako, ang mga na-learn ko nga laws, pwede naton ma-apply para maprotektuhan ang mga rights naton as indigenous people sa community. So i-continue mo na para ma-empowered mong iban pagida nga mga kababainhan sa inyong area Ron and May, no? Amat-amat lang, so dapat educate gid, no? So amo na ang values ang education kag kung makatapos ikaw, di ba? Yes, ma'am. Lain gid ang impact sang education sa isa ka tawo. Eh once kun may education ka, may ara ka armor nga pwede mo magamit bisan diin ka magkadto. So ambal ko agi na paninguhaan ko natani sa pagpasar ko sa board exam kag sa pagkatapos ko sa kolehiyo damo pagid nga mga indigenous people sa amon dito sa Puma ang ma-inspire magpadayon man sa pag-eskwela apisar sang kalayon kag kapigaduhon. And ang aside from education, syempre dapat ang ikaayong lawas kay isa na sa mga ginatutukan sang 4Ps, di ba? Isa sa mga ginahatagan man sang pagtamod Ron and May. So blessed gid kami kaayo pag ang mga iban sumong sa amon community is 4Ps beneficiary naman. So blessed man gid kaayo kami nga mga IPs kag mga pigado no nga may amuni nga program ang aton government kasi na mabuligan kami sa day to day nga pag-eskwela sa allowances needs eskwelahan labi na gid kami ara pagid sila nga naka-budget para sa health makabakal sang bulong kag vitamins para sa kabataan nga nagalakat sa eskwelahan every day. So thankful gid ikaw no sa programa. Pero ang family development session sino nagatambong si mama mo gid? Yes, si nanay ko gid ang nagatambong. And siyempre may mga evolution na since nakagraduate mo may obra na si imo nga magulang, no? And may pamilya ang imo inyo ikaduha nga utod kag ikaw waiting for appointment na for your for your job. Kung apply ko sa buma, ga-process ang documents. Oo, so mapulis gid ikaw. Hopefully ma'am, kung i-grant sang mahal nga Ginoo, pag-ihatag sa aton, mangin happy kita ko ma'am. Ay balaan ko man nakita man sa Ginoo no ang desire sang aton tag sa katagipsuon. So kung i-grant niya ang ining handom sa akon, lipay gid ako kag bless gid ako sinaka. And ang evolution siyempre it comes with changes na no sa inyo nga pangabuhi. So may mga improvement, anong mga improvement aside siyempre sa mga bilang professional na ikaw no kag nakabulig man sa magulang nimo ang ini nga program. So ano pagid ang mga manami nga resulta sining Pantawid Pamilya Pilipino program Ron and May? So mas na-improve gid ang amon nga kabuhi ma'am no. So tungod sini nga program nasuportahan kami nabuligan kami nga maka-sustain kag makatapos pag eskwela akon magulang nakatrabaho na. So ang akon nga ginikanan subong nag-amat-amat naman gamay-gamay na lang ang sadto lapad-lapad kaayo. Subong amat-amat na lang gamay kag medyo nag-improve na amon nga kabuhi. May ara naman ang akon magulang no nga ginsupot-supot kag ginpaayos ang amon nga balay. Sadto amon balay is kawayan lang siya. Subong half cement na sa gamat-amat. Tapos gamat-amat naman ang akon magulang pundar sa amon mga gamit sa uma para hindi mabudlayan ang amon nga ginikanan. So para sa akon man mas nagtawhay ang amon kabuhi subong through the help sang sining nga program. So dako gid no nga bulig no. And bisan pang waay ka na as waay ka na sang sining or I mean
manghod mo na lang ang na ano bala na include sa programa, so naka-avail ikaw gihapon sang sininga nga sang sininga ba programa, bisan pa nga ti isa na lang sa mga members sang family ang included included as beneficiary. So, ang included as beneficiary kami na lang, ma'am, kay nag-graduate na kami sa 4Ps. So, ang amon manghod, amo nang eskwela subong, kag thankful man ko nga kaya naman i-support sang akon magulang nga nakatrabaho. So wala na kamo sa program, bale? Graduate na ako, ma'am. Graduate na. Okay. So, siya na lang nag-support. Siyempre, kung maara ka na trabaho, makabulig-bulig ka man. Yes, ma'am. Kay elementary pa man lang siya, diba? Oh, yes, ma'am. Kagula naman sang iban pa nga ginagastuhan, no? And like you, sa NISO ka, no? Nakagraduate sang imong nga kurso. So, damo nga mga university nag-offer sang free tuition, diba? Yes, ma'am. Bisan diri sa Iloilo, dira sa Northern Iloilo man, diri sa Iloilo City, no? Damo the universities, the likes of WVSU, ang ISAT University, kag iban pa nga mga campuses sang ISAT University kag WVSU. So, may mga reminder mo sa imong manghod? Kag anong interest niya nga kurso nga kuhaon later? So, ang hambal niya sa amon, since grade 2 pa lang sa subong, ginpamangko to siya, ano nga kurso ang paano magdako sa. Pamala gusto niya mag-teacher, kay gusto niya magtudlo. Since amo man na ang problema naman sa community subong, kay layo ang school. So, hambal niya gusto niya mag-teacher para ang mga IP dito sa amon, may matudlo na dito. Hopefully, kaloy-an gid, ma'am. Yes. So, ang vision ninyo bala nga you're helping your community, no? Para ma-educate sila around, no? Sa mga nagkakanabo man sa society. So, isa sa mga nakikita ko as mga sa isa ka community like yours, sa IP community, Ron and May. Pero may ngalan ang inyong IP community. Anong ngalan sila? Di ba may mga ngalan sila? Yes, may ara kami, ma'am. It's Kabarangkalan Ati Community. Tapos, ang amon nga PO or People's Organization, nga SEC-registered siya, ang Kabarangkalan Minority Association Incorporated. So, aside from sining program nga 4Ps, sang Department of Social Welfare and Development, may mga na-avail man kamo nga mga programa sang gobyerno dira sa inyong community, the like siguro DAR, Department of Agriculture, ano pa nga mga community o mga government agency nga nakalabot sa inyong community, Ron and May? So, para sa akong mayara man kami guro from Department of Agriculture, no? Kaya before, nang nagapanghatag man dito ang DA, hasta subong gani, ma'am, nagapanghatag ang DA dito sa amon, sa mga farmers, ang free man nga mga seeds, like free nga binhi sa humay, abuno, naghatag sila, support man sa mga farmers dito sa community. So, ang mga, ang mga qualified nga mga tao dito, nga mga farmers, amo man ang nakabaton man sang ilang free nga seeds kag fertilizer. Siyempre pa ang local government units sang Barotac Viejo nag-reach out, naghahatag assistance sa inyong grupo or organization, Ron and May? Yes, ma'am. Nagabulig man, no, labi na gid si Mayor Bongbong Tupas, do active gid siya, no, pag abot sa ating community. So, sang late nilang, may ara ang amon ni LGU, RHU namon, nag-partners, ang DSWD man diri sa amon sa Barotac Viejo, may ara nga free medical missions, kag activities dito sa amon gid mismo community. Si Mayor, gindala niya pa dito si Jollibee. For the first time, ang mga bata dito sa mga ati sa Kabarangkalan community nakita si Jollibee in person. May ara nga nalipay, may ara na hadlok sa kaya Jollibee. So nalipay man kami for the opportunity nga ginahatag man subong sang LGU sa aman. Pero sa inyong community, anong siguro product or may ara ka mo sang inyo gadya ba lang kay kundi daw ang kapimero dira na sa may Barotac man, no? Hindi. Sa nagkana siya, ma'am. Oo. Pero sa inyong community dira sa barangay, barangay Karangalan?
Sa Tutuma Sitio Kabarangkalan, ma'am. Oo, si Chu. So sa Sitio Kabarangkalan, more on kami ma'am abi sa farming. So may ara man kami nga mga bulong-bulong kag may mga bags nga ga-waving man ang amon nga mga IP dito. Pero ang mas focus gid when it comes to products is may ara gid mga vegetables gid kag mga crops mo gina ang priority nila dito. Kag may bags may ara man sa amon nga mga makabalong IP nga mag-obra sa mga bags no nga ila man gini baligya kon may ara kami bisita. Okay, amo na pero may makikita namon bala nga may mga IP organization, ang banig or ang bag no made in ano na siya, abaka or ano na, Nito, ma'am. Sa ati, ang ginagamit namon is Nito Vine nga makita sa talo. oon. So isa na sa mga siguro mas nami pag nga improve na no para nga ma-export or mas madamo ang makabakal bala so isa na sa mga siguro manami man nga source of income no sang organization. Okay. So may ara ikaw luyag nga mga from kuni nakapasar ikaw February and may mga na-applyan na ikaw nga mga imo nga target nga luyag sudlan trabaho noon in May. So as of now, ma'am, no, isa pa lang ang target na ko ni applyan. So kami ara nga attraction kota ang PNP, ma-try kita no nga apply sa sini nga bulan. So I think mga sa 31 ma-start na baton sang application ng PNP. So itry na ko nga makompleto akong documents kag matry ko nga mag-apply sa PNP kaloyan, ma'am. Oo, kay may mga recruitment na sila, may mga quota sila every year. So hopefully makasulod ikaw no kag di ba kun IP may ara sang limit ang height. So pilang height mo Ronin May? Taas ka siguro ay. So sulod man sa height, ma'am, 5'2" ang akong height. So ang 5 flat ang requirement sa female sa PNP. Yes. So Oo, pwede kaloy-an. gid ah. So basta magsinugutaan na ito sa ano na sa Campo Delgado, no? Kung makasulod ka na sa Philippine National Police, no, sa Police Regional Office 6. Okay, so thank you gid Ronin May no sa imo nga panahon. Is there any nga mga mensahe nga luyag mo ipalabot sa parents mo, kay mama, kay papa mo? So sa akong mga magpapa, so ang mambal ko lang is madamo gid nga salamat sa inyong nga pagsakripisyo sa pagpaeskwela sa amon, sa tanan sa amon nga makatapos sa pag-eskwela. Ang mambal ko, I am forever grateful nga nakaginikanan ko sang pareha sa inyo nga apisar sa kapigaduhon, nagtinguha gid nga mapa-eskwela kami kag mapatapos kami para makabaton kita sang maayo nga future. So madamo gid nga salamat kag hindi kami tanan palabot sa kundiin kami subong pangalang inyong suporta. So sa tanan niya bagay kag tanan ni oras ginabalik gid namon kamo kag ginapasalamatan sa kundiin man kami nakalabot. And ano gid no? Ilagid guidance sa inyo nga makagraduate kamo Ronin May no sa inyong pag-eskwela. And dali lang gid. Ang nabili naton sa aton nga Zoom is 2 minutes. Maghahatag ako na sa pila ka panumdom, i-open ng liwat no, ang aton sa nga link, magabalik kita. Standby mga kabyanan sa aton pagbalik, aton sa kuhaan sang dugang nga mga mensahe si Ronin May sa iya sa iya nga mga nagkalalabo sa iya. Standby. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking,
PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Philippine Standard Time, it's 10:45 mga kabiyanan sa ato sing pagpangalaga diri sa programa. And nautod naton ang mga messages no ni Ronin May Ilusendo sa iya ni paghatag mensahe una sa iya ni mga parents no. So kuha ang kuliwat no ang message kun may ara siya luyag ipalabot sa Department of Social Welfare and Development matapos nga na patpat niya kaina sa aton ang tuhoy man sa sining mga bulig no sang ahensya nga nakabuligid sa pagpatapos sa iya lakip na siguro sa iya sining magulang no nga ara karon sa Armed Forces of the Philippines. Kung ara siya sa aton nga line via Zoom kita gihapon. Yes. So Ronin May, may mga luyag ikaw ipalabot sa mensahe sa Department of Social Welfare and Development. Yes, Mayor, gid ma'am no. So sa ato Department of Social Welfare and Development, madamo gid nga salamat tungod sa inyong nga programa. Isa gid ako kag ang akon mga utod ka nakabenepisyo kag nakatapos gid no. So kabay pa nga mas madamo pa nga parehas namon yung mga indigenous people or ati communities kag mga deserving man no, mga pigado naton ang inyo pa mapuligan para mas ma-improve ang quality sang pagpangabuhi. So thank you so much man sa aton nga DSWD under sa aton nga government program. Yes. And sa manghod mo, ang nabilin mo nga manghod since nga abal mo kay na-graduate na kamo as beneficiary sining programa, pero
na assure mo nga buligan sang imo magulang, and later on siguro ikaw, anong mga mensahe mo sa advice mo sa iya? So, ang advice ko sa akon manghod, so kami, nakatapos kami, with the bulig sang ato paninguha sa atong ginikanan kag sang 4Ps. So ikaw, since kay nangin maayo na kami kag ara na kami sa posisyon, paninguhaan namon nga masupport man ikaw sa imong pag-eskwela. So ang mahambal ko lang paninguha ikaw kag panuto para sa amon para ma-improve no ang quality sang aton nga pangabuhi kag ang imo man na future ma-secure nimo kag ma-inspire naton pagid ang madamo nga mga indigenous people sa aton community nga magtinguha man nga mangin successful kag makagain sang education nga magamit sa pagpangabuhi. May special mention ka sa mga taga DSWD nga naka bulig assist sa aton subong iya nga adlaw. Shout out sa ila. So shout out gid sa DSWD Barotac Viejo no, labi na gid kay ma'am nga nag-support gid. So pagkabalo nga ma-interview kag ginanlan internet, gin-open nila ang office para lang makakuha ako sa mayo nga connection para sa sining interview. So thank you gid DSWD Barotac Viejo team. Yes, any other special someone nga luyag mo i-shout out? Special sa so ako ni special sa ang akon nga partners kabuhi sa Reggie Basa, shout out ara sagwa, very supportive. So ang akon nga parents kag ang kabarangkalan ati community. So thank you so much gid sa support gid kag palangga. Yes, so thank you man sa imong panahon diri sa Radyo Pilipinas, Ron and May, and hopefully kuan na gid na makasulod na sa hanay sang Philippine National Police diri sa Region 6. Good luck, Ron and May. Thank you so much, Ma'am Fabiana. God bless. More power sa inyo program. Yes, salamat gid. Nabatian mga kabyanan si Ron and May Alisendo no, sa Barotac Viejo. Hopefully no makasulod na target sila nga makasulod sa Philippine National Police. So hindi na madugay nakakuha na sang board and nakapasar. So hulat na lang gid, patience na lang gid na ang kulang no sa sining pagpasulod mga kabyanan sa bahin sang PNP. Thank you man kay Mary Ellen no Estokya sa iya sini pag-facilitate sa sining internet connection with Ron and May no sa subong iya nga aga sa pag-interview naton sa iya via Zoom. Nami lang mabatian ining mga inspiring stories sa mga beneficiaries ng programa sang gobyerno, particular man sa idalom sang Department of Social Welfare and Development, ining Pantawid Pamilya Pilipino program nga damo kita sang mga nabatian nga success stories, naka-graduate sa ila sa iyang mga profession, and with the help no sang sini iyang programa. So isa ay nadara ang pag-ulang nato natapos nga gin-interview si Ron and May. Wala na kasang oras sa aton sing pagpangalaga diri sa programa. Thank you, salamat gid no, sa mga nakatutok sa kada Lunes naton nga pagdulong sa inyo sining program ang Radio Journal. Mga partner ko naman sa technical side sa studio si Roy Louis Kaipang. Sa bahin sang transmitter, si Rochelle Jones Sotahero. Liwat kinapahinumdog ko kamo mga kabyanan sa ato sing pagpangalagad man ang mga local programs sang Radyo Pilipinas. Later on, ang aton siniya nga pagpamati sa bahin sang partner namon with the Iloilo Science and Technology University, ang Hello Is It You, ang Is It Level Up, or ang programa naton with Is It You, alas 10 to alas 11. Starting today mga kabyanan nina. Later on sa local program with Miriam Grace Areñeta, ang Balita Sosyal. Alas 2 is Bantay Banwa with Paul Tarosa, and ang programa alas 3 ang Department of Labor and Employment sa ila sining DOLE program. And sa alas 4 to alas 4:30
ang programa, Headliners Buwas. Pamatiin ninyo ang mga balita na natipon sa Radyo Pilipinas sa alas 4. Siyempre pa, ginadusog ginamon, ginapromote, ginapasanyog, ining amon nga Facebook page sa mga balita kang impormasyon, ang amon sa iyang mga na-post nga mga balita dira sa bahin sang Radyo Pilipinas, Iloilo Facebook page. Liwat ko nga ginapahinumdom ang aton sa iyang pag temporaryo nga pag dula sa kanginan by Thursday until Saturday sa pagpamalandong manaton sa buong iyang Semana Santa. Pero buwas, on air gihapon kita until Wednesday. Same program, ang inyong mabatian, regular programming namon. Ina-expect ko kamo ka magtutukman sa amon sa inyong mga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo and sa DYLL 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential